Yan mga guys, nag-aantay ako ngayong hapon. Kasi nagyayaya yung anak ko doon sa may pinagawa nilang bahay. Sa may kabilang subdivision. Malapit lang ata. Pero di pa ako nakakarating doon. Ngayon pa lang ako sasama sa kanila. Sana ay matuloy. Dahil wish ko makarating din doon. Dahil di pa rin ako nakakarating doon. So, sabi niya sa akin, mama, gawa na yung bahay doon. May kuryente na daw. Ang hindi ko alam ngayon kung mayroon ng tubig doon, lawasa. Pero doon din yung anak ko na si Lani. Magkapatid sila doon, mayroon. Gusto ko din makita yung lugar nila, kung ano ang hitsura, kung maganda ba, kung ginagawa na ba yung bahay niya doon. Gusto ko din makita. Yun, kasi may bahay din doon si Lani, ginagawa. Second floor po yun. Yung sa anak ko kay Binos, tapos na. Yun kay Lani, ang hindi pa ata. Hindi ko alam kung ginagawa na ba ngayon. Kaya dadalawin ko hanggat may pagkakataon dumalaw doon. Samantalain na natin nga punta natin yung mga bahay ng anak natin, nga kanilang mga pinundar sa kanilang mga pinagpaguran. Nakakatuwa naman dahil sa tagal nilang nagtatrabaho din at nakapagpundar na rin sila ng sarili nilang bahay. Sarili na rin nila yun kahit hinuhulugan. Kaso lang, ayun, hinuhulugan pa nga lang. Pero malapit na matapos, mga guys. Hinuhulugan nila yan. At least, nakakatuwa din at kahit papano, mga bata pa sila, nagpupundar na sila ng kanilang yung mga ari-arian ba. At least, in case emergency, na may lilipatan silang bahay na disinte kahit papano. Hindi. May bahay din sila doon sa Perbio. Andito din sila ngayon sa akin nakatira sa bahay ng anak kong isa, kay Lani. Diyan at sa kanila lang naman, sila rin naman nilang titira ng mga yan kung sinong gustong tumira. Yun lang kasi ako may sarili naman akong bahay. Yan lang kasi itong isa kong si Lani, sa awa ng Panginoon ay kahit papano nakakapagpundar din siya ng kanyang mga gustong ipundar na investment ba. Sakali ba, ganon, kay maganda yung may pangarap na ganon kasi at least hindi nasasayang yung kanila mga pinagpaguran. Talagang iyon ang pinakadabis sa tao na magpundar sila ng sarili nilang investment at kahit walang yon, at least nakapagpundar siya ng sarili niyang investment. Diba napakaganda ng kanilang ginawa? At iyon, sa lahat ng anak ko ay kahit papaano mayroon din naman at nakakapagpundar din sila. Sana lahat sila ganon. Habang nabubuhay ako, nakikita ko sila na panatag ako. At least buhay pa ako na nakikita ko sila na maayos yung kanilang buhay. Na hindi naman sobrang ang pangarap ko sa kanila. Ang importante, nakakarao sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pati sa amin na mga kalusugan namin, sa health namin, ay andyan ang mga anak ko nakasiporta naman sa amin ng dalawa ng papa niya. Kung sino man yung may mga karamdaman sa amin, nandyan ang mga anak ko. Nagtutulong-tulong sila lahat. Ayan. Kaya mga hinanga ko mga anak ko kahit ganun lang sila. Batang nanggaling din kami sa sobrang hirap. At pinilit din nila na makatikim ng medyo maayos na buhay. Kaya yan po, kahit pagod na sila, sige pa rin ang harangkada nila, hindi halos sila nagpapahinga. Yan po, sabi ko nga, magpahinga naman kayo, hindi naman bawal magpahinga, dahil wala naman silang amo dyan, kundi sila lang ang mga amo sa sarili nila. Yan, walang bawal dyan. Kaya bilib nga ako sa kanila dahil hindi sila mga napapagod. Siyempre ako, nung araw, hindi din ako napapagod nung araw nung kalakasan ko pa. Ngayon na lang ako madaling mapagod, matanda na kasi ganun talaga ang tumatanda. Mabilis lang mapagod. Kaya iyan. Hanggat siguro iniisip nila, hanggat bata pa sila, malakas pa sila, sinusulit nila yung kanilang mga kabataan. Ayan lang po, sabi ko, kailangan din ng pahinga kahit mga bata kayo, sabi ko ang ganun. Yun lang yung aking kahanga-hanga ng mga anak, lahat ganun sila. Ayan, kaya salamat sa Panginoon na binigyan mo sila ng talino at lakas
lakas ng loob, maghanap buhay. Yan. Yan lang po ang importante sa tao, hindi ka mahiyain, medyo makapal ang peace natin, humarap sa atin mga kaibigan, kung ano yung gagawin natin, ganun. Yan lang naman importante. Huwag susuko, mangangarap lang tayo. Kasi pag may pangarap, iyan po yung lagi natin iniisip, yung pangarap ko pala, ganyan. Kailangan ko matupad. Ganun lang po yun. O, yan. Kaya maraming salamat. Bye-bye. At ako'y nag-aantay ng oras dahil aalis kami ng anak ko. Pupunta kami doon sa sinasabi niyang bahay, nagawa na daw ang bahay niya. Ngayon ko lang makikita. Sana makarating na agad dito yung sasakyan namin. Kasi nagtinda sila. Tinawagan ko, nandun pa daw sila sa Fairview ata yun. Nandun pa sila, nagbabiyahe papunta dito sa Bulacan. Ay siyempre may traffic, kaya medyo matatagalan. Kaya okay, maganda nga po sa lahat. Welcome to my vlog. Maraming salamat. At salamat sa lahat ng mga manonood ko at mga follower at mga kaibigan. Thank you so much sa inyo. Bye-bye.